Bagong Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto, dati palang tirador ng mga komunistang partido ng Indonesia na noon ay nakikipagtulungan sa Partidong Komunista ng China. Ano nga ba ang buong kwento kung bakit binansag ang anti-communist ng China ang bagong Pangulo ng Indonesia at bakit nasa kanila naman ngayon ang atensyon ng China? Magpapatuloy kaya sila sa matinding tugon laban sa agresyon ng China o matutulad lamang sila sa Pilipinas na matapang lang sa umpisa, subalit kalaunan ay titiklop din pala? Kamakailan lang ay napabalitang 2 beses itinaboy ng Indonesia's Maritime Security Agency ang mga barko ng China Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng Indonesia noong October 21 at sa ikalawang pagkakataon nito lamang October 24, taong kasalukuyan. Kaya naman muling umugong sa mainstream at social media ang pagiging anti-communist noon ng bagong Pangulo ng Indonesia. Kung babalikan kasi natin ang kasaysayan ng ikalawang Pangulo ng Indonesia na si Suharto, ay mapag-aalaman natin na namuno ito ng higit sa 30 taon bilang ikalawang Pangulo noon ng Indonesia. At para sa dagdag kaalaman, ang pangalang Suharto ay ang natatanging pangalan noon ng kanilang Pangulo, kung saan maaaring ito ang kanyang pangalan o ang kanyang apelyido. Dahil si Suharto ay nagmula sa etnikong grupo ng Javanese mula sa pinakamalaking pulo ng Java sa Indonesia. Si Suharto ay numero 1 kritiko ng mga Chinese Indonesian sa bansa, kung saan ay dito nag-ugat ang pagkakaroon noon ng komunistang grupo sa bansa, kung kaya't naging malupit ang pamamahala noon ni Suharto sa mga Chinese Indonesian sa bansa, partikular na sa mga komunista na nagbansag sa kanya bilang diktador na pinuno ng bansa. At sa mga huling taon ng pamumuno nito noong 1990s ay nasangkot ang pangalan noon ni Prabowo Subianto, ang kasalukuyang Pangulo ng Indonesia, kung saan ay kinikilala siyang isa sa mga opisyal noon ng sandatahan ng bansa na nag-organisa ng malaking puwersa upang dukutin at pahirapan ang mga komunista. Kaya naman ang kanyang pagkapanalo ay nagkaroon ng matinding alalahanin sa mga aktivistang grupo, kung saan ay nangangamba ang mga ito na muli umanong manaig ang otoritarianismo at muling mawala ang demokrasya sa bansang ito. Gayunpaman ang paggamit sa demokrasya ng mga komunista sa bansang ito ay naglalayong pabagsakin ang kanilang gobyerno, nang sa ganun ay mangibabaw ang impluensya dito ng komunistang partido. Kaya naman ganoon na lamang naging kahigpit noon ang itinuturing nilang diktador na Pangulo, kung saan ay maihahalin tulad natin ito sa panahon ni Ferdinand Edralin Marcos Sr., kung saan dahil sa banta ng mga insureksyon ay naging mahigpit ang pamamahala noon ng dating Pangulo na nagbigay daan sa kanya upang mamuno ng 2 dekada bilang Pangulo. Kaya titinuturing din siya noong diktador ng mga komunistang partido dahil ang kanilang hinaing ay hindi pinakikinggan ng Pangulo dahil malinaw ang kanilang layunin noon na pabagsakin ang Pangulo. Kaya't sa madaling salita, ang paggamit ng mga komunista sa pamamaraan ng demokrasya ay hindi palaging sumasalamin sa magandang layunin ng demokrasya, dahil ang kaguluhang idinudulot ng mga ito ay mayroong mas masamang epekto para sa mga mamamayan ng bansang nais pagharian nito, lalo na kung ang mga komunista ay konektado sa Partidong Komunista ng China, kung saan sa pamamagitan ng kanilang impluensya ay nagagawa nilang kontrolin ang mga bansang pinag-iinteresan nila. Kaya't bagamat may mga diktador na itinuturing sa kasaysayan ng politika, ay hindi ito palaging nangangahulugan na kalaban sila ng demokrasya, dahil kadalasan ang isang pamamaraan ng demokrasya ay kadalasang ginagamit ng mga komunista, habang ang tunay na demokrasya naman ay kinakailangang pairalin sa pandaigdigang politika, kung saan ay kinakailangang pakinggan ng mga bansa ang bawat isa, gaya halimbawa ng China na palaging nakabase lamang sa pansariling batas nila at hindi isinasaalang-alang ang nais mangyari ng mas maraming bansa sa Asya. Samantala ang demokrasya para sa loob ng iisang bansa ay hindi naman palaging kinakailangan na pakinggan ang hinaing ng iba, lalong-lalo na kung ang hinaing nito ay mula sa mga komunista, dahil ang mga hinaing na ito ay may kalakip na pansariling interes upang sila ang mangibabaw sa politika, at sa sandaling magtagumpay sila ay sa otoritarianismong pamamahala rin babagsak ang isang gobyerno gaya ng China. Kaya't ang bagong Pangulo ng Indonesia
Bagamat kinikilalang kahalintulad ng diktador na dating pangulo nila, ay hindi naman ito nangangahulugang hindi na siya makademokrasya dahil para sa kanya, ang demokrasya sa loob ng Indonesia ay para lamang sa mga tunay na mamamayan nila at hindi sa mga komunistang grupo na naiimpluwensyahan ng iba. Kaya't bagamat nagpahayag ang bagong pangulo na bukas ito sa pakikipagtulungan sa US at China, ay malinaw naman na hindi papayag ang bagong pangulo na kayan-kayanin lang sila ng China at sa kanyang nakaraang aksyon ng pagpapadala ng iba't ibang barko sa exclusive economic zone nito para palayasin ang barko ng mga Chino ay isang matibay na indikasyon na palaging nakahanda ang Indonesia para sa banta ng China. Kaya naman ang state-run media ng China ay agad nagpasaring sa bagong pangulo ng Indonesia kung saan sinabi nitong hindi nila kinukumpirma na itinaboy sila ng barko ng Indonesia dahil ang mga barko umano ng China ay umalis lamang sa sariling kagustuhan nila at ang pagpapakita umano ng puwersa ng Indonesia sa kanila ay maaaring matulad lamang sa ginawa ng Pilipinas kung saan ay nagtapang-tapangan lamang umano sa umpisa, subalit kalaunan ay nanahimik rin sila. At idinagdag pa ng China na handa umano silang makipagtulungan sa bagong pangulo ng Indonesia para sa mas ikabubuti ng pamumuno nito at pagsusulong ng mas masaganang pagbabago sa bansa nito. Isang pahayag na tila ay pinararating ng China kay Prabowo Subianto na susuportahan nila ang anumang naisin nito kung makikipagtulungan siya sa mga Chino. Kaya't ang malaking katanungan ngayon dito ay masisilaw kaya nila sa impluwensya at salapi ang bagong pangulo ng Indonesia na kinikilala ng ilan bilang Donald Trump ng bansa nila dahil kung ang sigaw ni Donald Trump ay America First, ay Indonesian First naman ang sigaw ni Prabowo at ang kasaysayan ng pagpapahirap nito noon sa mga Chinese Indonesian na bahagi ng komunismo ay nagpapatunay na makabayan talaga ang bagong pangulo at ang patuloy na pantataboy nito sa mga barko ng Chino ay nagsisilbing isang mabigat na basihan na hindi ito palulupig sa mga Chino kaya tila ay malabong hanggang sa umpisa lang ang tapang nito dahil mas posibleng hindi na pumalag dito ang mga Chino dahil bilang isa siyang dating mataas na opisyal ng sandatahan ng kanilang gobyerno ay kilala siyang palaban lalo na sa komunistang partido. Pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin.